Isang gabi sa Inkwell Tattoo Studio. Isang gabi, nagkayayan kaming mag-inuman sa bahay ni Paolo. Sa gitna ng tawanan at kwentuhan, biglang nagseryoso si Arvin siya na palaging masayahin at palabiro. Napansin namin agad ang bigat ng kanyang tinig. May narinig na ba kayo tungkol sa bagong tatuan sa kanto? Tanong niya habang iniikot ang bote ng beer sa kanyang palad. May bagong kwento na naman si Arvin. Sabat ni Jake sabay tawa. Pero sa tono ni Arvin, alam naming hindi ito biro. Keka lang, seryoso ako. Sagot ni Arvin, tumingin sa amin ng diretsahan. Narinig ko na ang ingkang na nagamit nila, hindi ordinaryo. Galing daw sa laman ng tao. Napatigil kami. Ang tawanan ay napalitan ng katahimikan. Ang bawat isa ay nakatingin kay Arvin, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. Anong kalokohan na naman yan? Tanong ni Mike, pero halata ang nerbiyos sa kanyang boses. Hindi ito biro, sagot ni Arvin. Bumuntong hininga bago magpatuloy. May kaibigan ako, taga-kabilang barangay. Nagpatato siya doon. Pagkalipas ng ilang araw bigla siyang nawala. Sabi ng iba, yung tattoo niya, gumagalaw sa ilalim ng balat niya. Ang simpleng inuman namin ay unti-unting nagiging nakakakilabot. Yung parang mga 3D tattoo na usong-uso ngayon. Tanong ni Jake, pilit na pinapakalma ang sarili. Hindi Jake, sabi ni Arvin, malamig ang tono. Parang may buhay ang tinta. Yung buhay na yon, galing sa mga nawawalang tao. Naramdaman ko ang lamig sa paligid. Ang kwento ni Arvin ay parang nakakapit sa bawat sulok ng silid. Pilit na pinaparamdam sa amin ang presensya ng hindi may paliwanag. Bakit daw ganon? Tanong ni Paolo, halos pabulong. Yung may-ari ng shop, dati raw mangkukulam, sabi ni Arvin. Nag-aral siya ng itim na mahika sa probinsya. Ginagamit niya ang sumpang tattoo para itali ang kaluluwa ng mga biktima sa tinta. Kapag natapos ang tattoo, parang nabubuhay ito. At ang mas nakakatakot, pinabalikan ng mga kaluluwa ang mga nagpatato. Kalokohan, sabi ni Mike. Pero halata sa mukha niya na takot na rin siya. Bakit hindi natin tingnan? Biglang alok ni Jake. Malapit lang naman, di ba? Silip lang tayo. Pilit kong ngumiti para hindi mahalata ang kaba. Hanggang tingin lang tayo, sabi ko. Tumango ang lahat. Hindi ko alam kung bakit kami pumayag, pero parang may kakaibang puwersang nagtulak sa amin. Habang naglalakad kami papunta sa shop, napansin naming tahimik ang paligid. Walang tambay, walang ilaw mula sa mga bahay. Parang lahat ng tao ay nawala. Pagdating namin sa harap ng shop, ang Inkwell Tattoo Studio ay parang isang halimaw na nag-aabang. Ang ilaw mula sa loob ay mahina at ang pintuan ay bahagyang nakabukas. Papasok ba tayo? Tanong ni Paolo, nanginginig ang boses. Kung ayaw niyo babalik na lang tayo, sabi ni Mike, pero halatang gusto niya ring silipin. Pumasok kami. Ang amoy ng tinta at laman ang sumalubong sa amin. Sa gitna ng shop ay may isang upuan, parang iniwanan ng kung sino. Walang tao. Baka sarado na, sabi ni Paolo. Biglang may malamig na hangin na dumaan at mula sa dilim, may narinig kaming boses. Tulungan niyo ako. Nanindig ang balahibo namin. Napatingin kami sa isa't isa, walang makapagsalita. Sino yan? Tanong ni Mike, nanginginig. Huwag tayong magtagal dito, sabi ko, pero hindi na kami makagalaw. Lumapit kami sa mesa. Nakita namin ang tattoo machine na tila may nakakabit na laman isang pulang organo na parang buhay. Gumagalaw at nagpapakawala ng mahihinang ungol. Biglang nagsara ang pinto. Narinig namin ang mga yabag mula sa likod papalapit. Sa pintuan ng isang madilim na kwarto, lumabas si Erwin. Puno ng tattoo ang kanyang katawan. Gumagalaw ang bawat linya at hugis. Ang mga mata niya ay wala ng buhay. Pero ang kanyang ngiti ay parang sumpa. Sabi ko sa inyo, maganda ang kulay, di ba? Tanong niya, habang unti-unti siyang lumapit. Biglang naramdaman ko ang malamig na kamay na kamawak sa aking braso. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang mga anino sa paligid, mga hugis ng tao.
mga kaluluwang naipit sa tinta. Takbo, sigaw ni Paolo, pero parang ang bawat hakbang namin ay hinihila ng lupa. Ang huling alaala ko ay ang mga anino, mga lingaw, mga kamay na umaabot sa amin, at ang mukha ni Erwin nagbubuni sa sumpa ng tinta. Hanggang ngayon, walang nakakakita sa amin, pero ang kwento ng Inkwell Tattoo Studio ay nananatili. Ang sumpa nito ay hindi lang kwento. Babala ito para sa mga nagtatangkang magpatato sa lugar na iyon.